showbiz fanatics, hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Abay kinumpirma ni Mr. Boy Abunda, road manager ni Bea, may mga cryptic post na sinasabing ito'y patungkol kay Dominic. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Ilang araw na nga na pinag-uusapan ang hiwalayang Bea Alonzo and Dominic Roque, kung saan ito po ay napansin ng ilan sa mga netizen sa isang video na inatinan nitong si Miss Bea Alonzo, kung saan present siya sa gender reveal nitong si Maha Salvador. Napansin na nga ng ilan na hindi nga suot-suot ni Bea Alonzo yung kanyang engagement ring. Kinumpirma mismo ng talent manager at tinaguri ang King of Talk na si Boy Abunda na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kanyang talk show sa Fast Talk with Boy Abunda ay diretsahang kinumpirma ng talent manager ang kumakalat na balita ukol sa celebrity couple. Isa pang balita na talaga namang nakalungkot, sumindak sa akin habang ako ay nasa Hong Kong ay ang balita pong naghiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Panimula ni Tito Boy ay niya matagal na niyang kakilala at kaibigan ng dalawa, kaya siya ay nalungkot dahil madalas na nila noong napag-uusapan ng kapuso actress ukol sa kanyang future plans ni Dominic. Madalas kapag nagkikita kami ni Bea, nakukwentuhan po kami tungkol sa buhay, their marriage plan. So I was shocked. Tama si OG Diaz po, yung kanyang balitang hiwalay na. As we talk today, yes, hiwalay na po si Dominic at Bea, diretsahang saad ni Tito Boy. Maaari raw ngayon ay sinusuyo ni Dominic ang kapuso actress upang ayusin ang kanilang relasyon, pero ngayon ay break na ang dalawa. Ayon din sa kanyang source ay kamakailan lamang ay nag-usap muli si Dom at Bea. They are trying to understand each other but they are going through a rough patch. My prayer is that may God grant them what is best for them. Pagbabahagi ni Tito Boy. Pagpapatuloy niya, yes, I am confirming that hiwalay na sila ngayon at last night or 2 nights ago, nag-usap ang dalawa, Bea at Dom. Ano ang status? Wala. I think kung tama ang ating source, isinauli na ni Bea ang engagement ring. Nagulat naman si Tito Boy sa issue na may kaugnayan ng prenup agreement sa hiwalayan ng dalawa dahil matagal na raw itong napag-usapan. Many months ago, napag-usapan po ito sa isang pagkakaalam, and I'd like to confirm this with my friends and sources because when this was being talked about, yung prenup po, nag-volunteer sa nani ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is an issue unless na bago po ang kwento. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom, lahad ni Tito Boy. Nilinaw na rin ni Tito Boy na hindi totoo na April ang kasal at hindi rin ito sa Tagaytay base sa pag-uusap nila ni Bea. So ito lang po yung mga confirmation at dahil dyan kumalat na po yan sa social media, maging ang Filipino Star ngayon na isa sa mga digital platform ay naglabas na rin ng kanilang tinatawag na balita patungkol sa bagay na ito. Sabi dyan, kinukumpirma nga po, tama po si OG Diaz na naghiwalay na nga itong si Bea at si Dominic. Kaya naman pala sa mga interview po nila, mapapansin po ninyo na parang walang konkretong plano para po sa nasabing event At of course, syempre po, hindi rin ipinalagpas ng kanyang road manager. 7 hours ago ay nag-post ito pong road manager ni Miss Bea Alonzo na may hugot na sinasabing manipulative sad boy. Ang tanong po ng lahat ay para ba kay Dominic ang post na yon? Palaisipan kasi sa madlang people ang naging cryptic post ng road manager na ni Bea Alonzo na si Nina Ferrer patungkol sa isang manipulative sad boy. Sa kanyang thread account, ibinahagi ni Nina ang isang screenshot ng ibig sabihin ng manipulative. Ayon sa post ng road manager ni Bea, ang ibig sabihin ng manipulative sad boy, any guy who try to convince someone that they are the victim of the situation. They make you believe that you're in a wrong and that you're the one who should be feeling guilty. Toying with your minds, they're seriously just bad news. So parang sinasabi po dito, yung cryptic post na ito ng kanyang road manager na parang may isang lalaki na nagpe-play, 'di ba? Kumbaga parang
Dominic Roque kasi still posting ng God's words, nag-post po siya ng mga sad na mga pictures niya na alone lang siya, 'di ba? So parang sinasabi nitong road manager niya na stop na parang wag kang pa-victim, parang ganon, in other words. So yun naman ang makeup artist si Bea, they should be stopped. Walang sinasabing pangalang ng dalawa, ngunit maraming netizen ang inuugnay si Dominic Roque sa naturang post ng dalawa. Aware naman ng lahat na si Dominic ang fiancé ni Bea na kasalukuyan ay iniisyong hiwalay na. Usap-usapan na kasi ngayon kung tuloy pa ba ang kasal ng dalawa dahil na rin sa binalita ng talent manager na si OG Diaz sa kanyang vlog na hiwalay na sila ayon sa trusted source ng talent manager. Makikita namang nakapalaw pa rin sa isa sina Bea at Dominic sa kabila ng issue na hiwalay na sila. Ang huling post nila ay magkasama ay travel noong nagpunta sila sa Japan, samantalang wala pa namang pahayag sina Bea Dominic hinggil sa issue ng hiwalayan. So, tanging si Mr. Boy Abunda lamang po ang siyang nagbigay ng kanya pong saloobin at tila baga first hand galing mismo kay Bea Alonzo na talagang hiwalay na nga si Bea Alonzo at Dominic Roque. So parang ito po yung confirmation na talagang wala na talagang kasal na magaganap. So para lubos po nating maunawaan yan, narito ang ulat naman ni Miss Christopher Min patungkol sa bagay nito. Let's watch this. Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang dami na tanong ngayon, sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, kung prenuptial agreement naman ay parang sa kabilang punto, okay naman po sana yan, pero kung talagang pagmamahalan ang basihan ng ating pagpapakasalan, ay dapat hindi na natin kinukonsider ang prenuptial na yan. Kung talagang totoo, wagas ang pagmamahalan, walang halong di ba? Mag-iimbot at buong katapatan. Diba? Sisikapin kong maging tunay na Pilipino. Sa gawa. Sa isip, sa gawa. Yung mga sources po na nagdedeklara talaga na may pagkakalabuan, talaga daw po na ganyan. Tagibang ngayon yung relasyon ni Bea at Dominic. Isa lang ang kinatatakot nila. Kapag puso ang nanahan at pinairal ni Dominic at ni Bea, talo ang lahat ng ito. Di ba? Yun naman yun di ba talaga? Correct. Pero yung pong usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos. Marami po tayong alam na personalidad na hindi natuloy ang kasal dahil parang tinapakan ang kanilang pride. Meron. Di ba? Correct. Yung isang napakayamang negosyante at saka yung isang female personality ng bulwagang pambalitaan, hindi po natuloy ang kanilang pagpapakasal dahil para bang naisip ng babae na ano ba to? Ano ba akala nyo sa akin? Kayamanan lang niya ang habol ko. Kapag babae naman ang meron at talagang milyon ang kanyang ari-arian at ang kanyang pera, yung lalaki naman ang nakakaisip na parang nakalalaki kayo. Ano to, tinatapakan nyo? Ang pride ko. Nakataya dyan, pride ang nakataya dyan. Na para bang sa umpisa pa lang pinagdududahan nyo na ako samantalang buong-buo naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ba't nyo ako pagdududahan? Parang ganon. Oo. Parang ganon. Napakalalim. Kasi pwede naman pumirma na lang ng wala lang, pero kasi iba-iba kasi ang pagtanggap niya pag may mga ganyang eksena, di ba? Depende sa tao kung paano mo tatanggapin. Hala, bakit may ganito? At saka, dito sa prenup na ito, agreement, hindi naman po na ipagtatanong, hindi na kailangan pang ipagtanong, higit pong mayroon si Bea kaysa kay Dom. Pero si Dom naman po ay hindi pinulot sa pusalian. Meron naman trabaho yung mama, may business naman siya, may negosyo. Kaya lamang sa pagkukumpara ng kung ano ang meron ng isa't isa, alamang talaga si Bea. Di ba? Napakalaki naman talaga ng kung ano ang meron si Bea Alonzo. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi dapat yung prenup, di ba? Parang ganon. Yon.
At Nasa meron- pag-uusap talaga nila yan eh. Nasa pag-uusap Oo. ng dalawang ikakasal talaga yan. Pero alam mo, hindi prenup ang nakikita kong dahilan nito. May nakikita akong ibang dahilan. Ay, Na kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga ngayong mga oras na ito, lalalim ang problema. hala. Hindi, ang prenup isa lamang sa mga pagdududa ng marami na dahilan. Pero meron akong ibang alam na mga rason, mga dahilan kung bakit nanamlay ito at kung bakit nasasabi ni Bea na ngayon na I have nothing to say pa eh. Hindi Wala, pa. di ba? This is not yet the time for me to say. Kasi wala pa talaga akong pwedeng sabihin. Talagang nandun siya sa posisyon na ganun. Dahil, alam mo na, di ba, yun. Oo. Kung totoong hiwalay na sina Bea at Dominic, mas okay na yan. Kesa naman magpakasal sila tapos 3 buwan lang maghiwalay na sila. Sabi ni Tita Julie Paras. Alam mo, barometer dito talaga si Tom Rodriguez at saka si Carla Abellana, no? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!